Magandang hapon po mga kapatid. Isang malaking kaganahan sa akin na binigay ng Panginoon ng pagkakataon muli na makaharap sa inyo at makapagbahagi ng manalangin po muna tayo. Panginoon, kami po ay lumalangin ngayon sa lupulukan ng abag at awa. Humihingi po kami ng karunungan sa bulay-bulay ng inyong mga salita. Naway maging daan pang maliwanagan sa inyong Panginoon. Pangalan ni Jesus. Hindi ko pa alam kung anong topic dapat na i-discuss sa inyo ngayon kasi nalagay po ako sa situation na yung company namin yung sasara. So, kami ng wife ko, nagtatrabaho kami doon for almost 30 years. Yung company ko, napakalaki siya. Global na company kung tutusin. So, even before, naasahan namin na hindi siya kaabot sa ganitong situation. Pero, in-announce ng company namin, magsasara siya by December 2012. So, naging malaking kabalisahan sa aming mag-asawa yung bagay nito. Hindi lang sa amin, hindi sa amin na yung pamilya, sa lahat ng aming mga kilala, nagtatanong kung ano nang mangyari. Nag-aalala din ako, baka pag nawalan ako ng trabaho, hindi na ako pogi sa panila ng asawa. Mababawasan na yung pogi points. Pero kidding aside, naging malaking kabalisahan ito sa aming pamilya. And moreover pa, dalawa kami ang maapektuhan sa pagsara ng kumpanya nito. Kaya, napagkanto ko, dapat pa akong mabalisa na mawawala na ako ng trabaho, saan ko kukunin yung pang-araw-araw ng panggastos, pagkain. Yun po yung gumugulo sa isipan ko. Kaya nalangin ko sa Panginoon yung magandang i-preach at na-challenge po ako at napili ko po itong Matthew chapter 6 verse 25 to 34. Ito po ay patungkol sa kabilisahan natin sa mga bagay ng mundo. Una po, define po muna natin kung ano ba yung anxiety kung tawagin o kabalisahan. Ang sabi sa dictionary, ang kabalisahan daw ay isang abnormal sense of fear concerning the threat or danger, even if it is not present pa. Wala pa yung actual danger, wala pa yung panganib, nandun yung takot natin. Ganyan po ang consider na anxiety. So in a way, directly, anxiety is a sign of distrust sa pangako ng Diyos. It is a sin. Anxiety is an evidence of distrust on God's promise. Wala pa po yung panganib, nandun yung kabalisahan, nandun yung takot sa buhay natin. So, wala po tayong tiwala sa Panginoon kung ano yung magagawa niya sa mga bagay natin na takot sa ambang panganib, not necessarily present pa. Differentiate natin yung normal reaction sa anxiety. Halimbawa, ako naglalakad ako sa daan, nakakita ko ng aso. So, wala pang ginagawa yung aso. Since meron akong anxiety, sobrang takot ko siguro magpapantorok na ako ng anti-rabies. Wala pa ako, hindi ko pa nakakagat. Hindi ko na siya kumahol. So, sobrang kabalisahan ko kung ano bagay na yung naisip ko. So, ito isang kasalanan dahil wala tayong tiwala sa magagawa ng Panginoon. At isa pa, yung Panginoon Jesus mismo ang ginamit na itong mga commands na ito, kagaya ng do not judge, do not murder, do not be like the hypocrites, do not commit adultery, the same po ang ginamit niya sa do not be anxious. So dapat, lang tunay ng mananampalataya, wala po ang sa isipan natin ang kabalisahan. Okay? Ito ay isang ebidensya na wala tayong tiwala sa kanya. At sinabi din ni George Muller, isang tanyag na panelist,
The beginning of anxiety is the end of faith, and the end of true faith, and the beginning of true faith is the end of anxiety. Pag meron na tayong pananampalataya, dapat wala na tayong kabalisahan. Pag wala tayong pananampalataya, ganun na ang kabalisahan. And tignan natin sa verse Matthew chapter 6, verse 25 to 29. So, ang first point po na gusto kong i-share sa inyo, objects of anxiety. Ano ba yung mga bagay na nababalisahan natin? Ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng takot, hanggang sakot sa hanggang panganib na dadating? Kailangan ng Panginoon sa Kristo po, nag-sign mo ng tatlong bagay dito. Ang necessities of life, essential to sustain it. So, tatlo po ito. In-illustrate niya. Yung food, pagkain, tubig, at damit. Ito po yung considered as primary essential ng tao para siya mabuhay. Sa panahon po yun, ni Kristo. Tatanong tayo sa ating sarili, sa modern times, ito lang ba yung needs natin? Hindi, di ba? Masyado na siyang marami. Unfortunately, naipagnak tayo sa panahon ng lahat ng bagay ay halos pwede siyang gawing kabalisahan. Dati nababalisa ka, wala kang cellphone. Hindi ka ng cellphone. Kung wala yung balisa mo sa cellphone, wala ka pa pang-load. Hindi ka naman ng load. Araw-araw, maubos siya. Naging dagdag kabalisahan sa atin yun. So, halos lahat ng bagay ngayon, pag hindi natin siya treat as needs, essential needs, nagiging considered siya objects of anxiety. So, in general, lahat ng bagay ito na kailangan natin sa buhay. Kasi, end of the month, nandiyan yung miracle. End of the month, nandiyan yung sleep na bahay, renta, upa. Napakaraming kabalisahan sa buhay natin. In general, ito yung ginamit ng Panginoon sa mga bagay para ma-illustrate niya yung ating needs. Pero, ang tanong natin ngayon, madidasal po natin kung ano yung needs sa wants. Kasi minsan, lahat na lang ng wants nagiging needs na. Bibigbalisa tayo kung hindi natin nakasuha yung ating gusto. But, part ko ng responsibility yan, minsan ko na yung mananampalataya, na humingi siya ng discernment sa Panginoon, pang ma-identify na kung ano yung kailangan lang na buhay. At hindi maidagdag yung mga gusto lang niya na maging objects o anxiety lang. So, tingnan natin yung illustration na ginamit ng Panginoon upang naipakita o maihambing ang objects of anxiety sa mga lirio, able sa ipapamit sa tao. So, tingnan natin muna yung lirio, ay yung ibon pala. Yung ibon sa ipapawid, ginamit ng Panginoon to illustrate the needs for food and water. So, necessity natin, pagkain at tubig. Ang mga ibon po, sinabi dito, hindi sila nag-aakasig o gumagapas man o nag-inipak man. Hindi sila binigyan ng Panginoon ng kakayahan para mag-tanim, mag-iba, ibon. Pero, dahil wala silang kakayahan, kahit ganun sila, pinapakain pa rin sila ng Panginoon. Ang mga ravens po dito, hindi po ito yung domesticated birds na tinatawag na inaalagaan sa bahay, yung poultry, na makain lang. Kasi yung iba ganun yung nila, yung pag-explain ng passage na to. Domesticated birds, syempre, yan, pinapakain lang sa bahay. Ganun din tayo dapat, mga Kristiyano. Kahit hindi na tayo ng trabaho, ibigyan tayo ng Panginoon ng ating pangangailangan. Mamaya, tingnan natin kung totoo ba yung ganyang paniniwala. Yung lirio naman, sa parang, nilillustrate yung damit, clothing. Tingin nyo bakit kailangan natin yung damit? Makikita din natin yan sa Genesis. Dahil sa kasalanan, tayo ay namulat sa shamefulness of nakedness. Mulat tayo pala yung mga kabal. So, nagtiya tayo, may tayo sa Panginoon, necessity yan upang maitago ang ating shamefulness. Yung lirio sa parang, hindi sila gumagawa o gumahabit. At
yung hirap siguro isipin ng isang, ang lirio kasi mga ano sila, weeds, kung sino weeds sila, mga damo sa parang. Short-lived sila, short-lived in a sense na yung bulaklak nila is hanggang 2 days lang. 1 day ngayon, umungkad ka, nabukasan, tuyot na siya. Short-lived lang ang lirio. Sa ginagamit lang sila para panggatong sa kalat. Yun lang yung use nila. Wala na sila ibang purpose. Ginagamit sila sa panggatong ng kalat para sa pagluto, pag-bake ng tinapay. At that time kasi tinapay yung nakabing source ng pagkain. So yun ang purpose ng lirio. Pero, ang contradiction nito, kahit si Solomon, kanyang kaluwalhatian, ay hindi maikukumpara sa liryong ito. So kahit sila, medyo mababa lang yung importansya nila, pinapahalagaan sila ng Panginoon. Kahit hindi po sa ipapawin, pinapahalagaan ng Panginoon. Ngayon, magtatanong tayo sa ating sarili. Gaano tayo kahalaga sa Panginoon? Gaano tayo kahalaga? At tayo magdududa sa kanyang kakayahan na magbigay ng ating pangangailangan. How about men? How do we compare with the birds and the beasts of the field? Ang tanong ng Panginoon, are you much more valuable than them? Mas importante ba kayo sa kanila? Tingnan natin yung mga bagay kung ano yung ginawa ng Panginoon na maipakita na importante tayo sa kanila. So magsasite tayo ng passage dito. God has given us everything we need sa Garden of Eden. Nilikha na yung Garden of Eden. Nandun lang kailangan natin pagkain, tubig, nandun lahat. But because of sin, we are first to toil and provide for our needs. Ito po yung contradiction ng lirio at ibon. Wala silang kakayahan mag-imbak, wala silang kakayahan ng habit. Pero ang tao, binigyan ng Panginoon ng kakayahan upang makapagtrabaho at mag-provide sa kanyang needs. May kakayahan tayo. Hindi tayo magkakantay ng mana lang. Wala na tayo sa Panginoon ng Exodus. Na kahit wala tayo gagawin, darating na lang ang biyaya. Hindi po. Buksan natin sa Genesis chapter 3, 17 to 19. Kung bakit kailangan natin magtrabaho, ano ba ang naging dahilan? Genesis chapter 3, 17 to 19. At kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa iyo. Huwag kang kakainin yon, sumpain ng lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinig at tawag ang sisibot doon para sa iyo. At kakain ka ng tanim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha, ikakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay umalis sa lupa. Sapagkat yan ka ang mukha, ikaw ay alabok at alabok ka babalik. Pinapakita ko dito sa Genesis chapter 3, dahil sa sumpa ng kasalanan, meron tayong responsibility magtrabaho upang ma-provide yung needs natin. Hindi po tayo mag-aantay lang, bibigyan tayo ng Panginoon ng pagkain. Isang responsibility yan. Bilang ko na naman ang palataya, we have the responsibility to provide for our needs. Now question, bakit walang opportunity? Ang Panginoon po, ini-able niya yung situation para tayo makapag-provide ng needs. Hindi po yung sinusubukan lang sa atin. Ini-able niya yung situation, bakit yun? Wala ba rin sa ulo? Diba siguro yung paningin natin sa bagay na ito? Tatampo na kaagad. Maraming kaagad na iniisip kasi wala tayong trabaho. Pero yung trabaho, hindi pa rin pundasyon yan ng security sa pag-provide sa atin. At based sa aming mag-asawa, 13 taon, nagsarado pa rin po yung pangkat na. Isa po yun, ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng kakayahan upang tayo makapagtrabaho at mag-provide ng ating needs. God has planned man's redemption before the foundation of the world. Ililigtas niya yung tao at pinlanan niya ito before pa nga itatag ng mundo. Gaano tayo ka-importante. The Holy Spirit was granted as a down payment and a seal of our inheritance.
Meron tayong pamana. Binigay sa atin ng Espiritu Santo bilang tatak ng ating pamana. Hindi ba tayo importante dyan? Christ died for the sins of mankind. Gaano pa tayo ka-importante sa Kanya na nagpakamatay si Yesu Cristo para mabayaran lang ang ating kasalanan. God has given more greater things than we can even comprehend. Ay malalaking bagay na binigay ng Panginoon kaysa sa mga bagay na simple kabalitaan. Should we doubt kung kaya nang magbigay ng pagkain? Should we doubt kung kaya nang magbigay ng damit? Should we doubt kung kaya nang magbigay ng tubig? May tatawid ba natin ngayon ang ating pangangailangan at hindi mag-aalala bukas? Sabihin natin po rin ating sarili kung ganito yung panahon natin sa higit tayo na mas importante kaysa sa mga liyo, sa parang at sa ibon sa mga pagpapalili. Yan po ang illustration na verse na. At hindi lang po yun, inulit po ng Panginoon, binigyan din niya ulit sa verse 31. Sa verse 31, inulit niya pa ulit yung sinabi niya sa 25, inulit niya ulit yung 31. Kaya huwag kayong mabalisa kung magsasabing ano ang aming kapainin, ano ang aming inumin, ano ang aming suskod. Ano nga, mas importante ba tayo sa ibon ng pagkakas? Yun po, yung first point natin, object sa pagkakas. Moving forward, yung Christian's view on anxiety. So, next verse po tayo sa verse 32. Sapagkat hinahanap ng mga itil ang lahat ng mga bagay nito at batid ng inyong Ama sa langit, nakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. In the first place, kung tayo po ay tunay na mananampalataya, hindi po yung material na bagay ang hinahanap natin. Hindi po tayo nagpapakahirap sa mundo nito upang magpayaman. Hindi po tayo nagpapakahirap para kunin yung lahat ng wants natin sa mundo ito. Alalahanin natin, may bisita ang buhay natin. Dito, i-illustrate na ang buhay ng Kristiyano ay nakatuon sa mga bagay ng mga nasa langit. Hindi pang material o pang temporal na bagay lamang. Hindi ang material na bagay. Pero hindi ko sinasabi na masama yun, na gusto natin mapa-improve yung buhay natin. Maganda din yun. Pero huwag natin yung ilagay as our primary purpose sa buhay. Mamaya makikita natin kung saan nakalagay ba yung material na bagay sa buhay ng Kristiyano. Pakikita din natin sa 1 John chapter 2 verse 15. 1 John chapter 2 verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, hindi ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Ayun po yung isang malinaw na illustration kung bakit hindi natin kailangan pagtuunan ng primary purpose natin, yung kabalisahan, mga bagay ng kabalisahan ito. Now, ang question po natin ngayon, paano naman yung mga bagay na hindi material? Yung pain, yung popularity, yung status sa buhay. Paano naman yung mga bagay na yun? Makakasabaw sa exam. Meron din yung mga non-material objects at non-material objects pang sarili. Pero in-illustrate po dito yung scope ng material objects pang sarili. Sa last part po, titignan natin yung non-material objects pang sarili. Meron kasi mga bagay na worthy ng pagkalisahan natin. Mamaya ako dito natin. Your Heavenly Father knows that we need them. Alam ng Panginoon na kailangan natin yung mga material na bagay. Yung iba sa atin, walang magandang reaction kung meron tayo pangangailangan. Lagi na lang tayo nag-iipot, Panginoon, bakit wala akong gusto? Panginoon, bakit hindi ko makuha yung gusto ko? Hindi niyo ba alam yan? Nakailangan yung mga bagay. Unang-una, alam mo ng Panginoon. At isa sa katangian ng Panginoon ay
ay isa siyang napagbigay ng Panginoon. God is a gracious God. Likas ng Panginoon po, nagbibigay sa atin kung kailangan natin ng mga bagay na ito. At ang likas ng Panginoon, nature ng Panginoon, hindi po nagbabago. Before ipagtatlo yung sanlibutan, hanggang sa present, hanggang sa future. Nature po ng Panginoon na mapagbigay. God is a gracious God. Sabi sa Philippians chapter 4, verse 19, God will meet all your needs according to His riches, according to His glorious riches in Jesus Christ. Sabi din niya sa Psalms 37:19, in times of disaster, they will not wither. In days of famine, they will enjoy plenty. So, ito po, ang mga bagay nito, nagbibigay sa atin ng encouragement. Bakit ang Panginoon ay hindi tayo dapat magduda sa kanyang kakayahan. So, ito po ang mga bagay nito, feel lang daw yung nagpupursue sa mga bagay nito. Gentiles, o sa ibang translation, pagans, o sa iba, unconverted. Yung mga tao nagpupursue sa material na bagay, ay wala silang tunay na kaugnayan kay Jesucristo. Ito po, yung purpose nila sa buhay. Habulin ng pera, habulin ng karamihan, habulin yung popularidad, habulin yung fame. Useless po ang mga bagay na ito dahil na ng kapatid. Wala pong patutunguhan ang mga bagay na ito. Tanong, bilang mananampalataya, ano ba yung hinahanap natin? Sinabi din dito, seek His kingdom and righteousness. Yan po, ang Christian's view on anxiety. Ano ba ang paninaw ng isang tunay na Kristiyano pagdating sa kabalitaan? Ang kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ano pong definition pag sinabing kingdom? Kingdom. Physical ba ito na ento? Physical siya na simbahan? Iba, kingdom po. Right. Kingdom po. Meron siyang physical na building na dapat umanid tayo doon. Hindi po, mga kapatid. Pag sinabi natin to seek His kingdom, we put ourselves under Christ's authority. We put ourselves under Christ's dominion. His mercy and grace, siya ang ating inspirasyon, siya ang ating hangarin, ang desire ng puso natin, our ultimate need, our ultimate desire ng puso. Our everything is Christ alone as the only thing we need to pursue. Bilang tunay naman ng palataya, hindi natin pinupursu ang mga bagay na material. Pagpuas pinupursu natin, walang iba kundi si Jesucristo lang. Ito po ang sinasabi nilang sinasabi dito na seek His kingdom. We put ourselves under His authority. We put ourselves under His dominion. Ngayon, kung wala pa tayong tunay na relasyon sa Kristo, hindi po natin makikita yung kingdom na ito. Hindi po natin matatagpuan ito. Hindi natin ito matatagpuan sa mall. Hindi natin matatagpuan saan. Kailangan natin magkaroon ng tunay na relasyon kay Kristo. At ano pa, ang sinasabing pangalawang needs natin, ipupursu dapat natin. Yung katwiran ni Jesucristo. Another Christian's view is we pursue Christ's righteousness. Sabi sa Romans chapter 3, verse 22, this righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Isang magandang encouragement po ito sa atin, mga kapatid. Ang katwiran lamang ni Jesucristo, ang tanging daan ng kaligtasan at wala nang iba. Tinatawag nila sa theology as imputed righteousness. Kaya tayo haharap po sa Panginoon natin. End of days, haharap tayo sa Panginoon. Pag umarap tayo sa Kanya, ano yung ating katwiran? Sino ba nakikita niya sa buhay natin? Pag umarap tayo at umarap na ako ng Abraham, hindi niya ako kilala. Hindi niya ako kilala. Makasalanan ako. Makasalanan tayo.
wala tayong buwang sa kanyang kaharian. Pero bilang tunay na mananampalataya, pag humarap tayo sa kanya, sino nakikita niya? Si Jesus Christ, mga kapatid. Consider niya ang katwiran niya sa Kristo na naging ating katwiran. Imputed righteousness. Makikilala niya tanggapin na. Kaya sa ating sarili, wala tayong magagawa. Ang ating katwiran lamang ang ating giging sandalan sa buhay. At ito ang situation naman kung saan ba talaga nararapat ng mga material na bagay. And all these things shall be added unto you. Ano bang natatawag natin dito sa bagay na ito? Added lang siya. Tinatawag ng iba, collateral blessings daw. Collateral blessings. Hindi ito yung primary blessings ng Panginoon. Pagkos ito ay pwedeng term, bonus lang. Bonus lang ang material na bagay sa buhay ng isang tunay. Pag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin bilang tagapagligtas, tumaligod tayo sa kasalanan. Secondary blessings po ang material. There are far more greater things He has given us aside from material things. Tanong natin, worthy ba yan ng kapalitan? Worthy ba yan ng lalagyan natin sa situation na magkakasala tayo? Magkakasala tayo dahil hindi tayo nanampalataya sa Kanya. Worthy ba yan na pagtuunan natin ng pansin? Mga bagay niya. Pagkabalisa ako, hindi ako makakatulog ng hapon. Hindi ako makakatulog ng damag. Kasi kinabukasan, wala akong pagkakaan. Bilang mga mananampalataya, wala akong buwang ang kabalisahan sa ating isipan. Sabi sa Psalms 37, verse 4, sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa iyong puso sa iyo, ibibigay niya. The desires of the heart will be granted when you delight in the Lord. Hindi ba malaking encouragement ito sa atin bilang mga mananampalataya? Minsan kasi naliligaw yung landas natin sa buhay. Lagi, sabi nga kanina ni Pastor Steve, trabaho. Overtime. Wala akong direksyon pag yun ang puso natin sa buhay. Ako, personally, ilalagay ko po yung sarili ko na secure na yung company ko at that time. Hindi mo pupuwal ko. Actually, first company namin siya na right after school, diretso agad sa company. Namin long term na ito, ang habang buhay nito. Pero hindi na nila pa magsasara. Dito lang nagpapakita na kahit yung mga ganitong malalaking korporasyon ay hindi na upang maging sandali natin ang ating pangangailangan. Hindi na maging sandala natin para sa ating security. Ang sandala lang natin ito lang iba. Kaya iba sa atin, yung mga estudyante siguro, yung ibang wala mga trabaho, yun ay lahat natin para ng araw magkaroon ng trabaho, para makakuha. Hindi po masama yun. Pero huwag natin gawin as primary purpose ng buhay natin yun. Hindi po siya primary purpose. Isang primary purpose lang. Everything we need, or ultimately, walang iba. Isang malaking pagpapala po sa atin ito, encouragement sa atin, ng isang portion of text na ito. Personally, nung nag-agal ko kami sa ganang situation, ito po nagbigay sa akin. Po, yung second point natin, Christian's view on anxiety. Ngayon, sa illustration po dito, hindi po dito nakalagay yung kung paano natin i-deal yung anxiety. So, magsasite na lang po tayo ng mga ilang verses upang maipakita kung anong dapat natin gawin pag tayo'y na-expose
sa mga bagay ng kabalisahan. Usually kasi yung iba, pag na-expose sa kabalisahan, kinikater nila ito. Gagala ako, ang anxiety po, kagaya ng kasalanan, meron siyang progression. De-develop siya. Una, simple kabalisahan lang yan. Sila. Pag hinayaan natin lumaki, hindi tayo minanong ng Panginoon. Nagiging complex emotional disorder siya. Nagiging phobia siya. Nagiging depression siya. At eventually, yung iba, hindi na makayanan. Pinatapos na nila yung buhay nila. Sa unofficial statistics po sa internet, yung pinakamalaking rate na suicide sa buong mundo is yung South Korea. Siguro napabalitaan na rin. Maraming suicide rate. At alam natin na ang suicide, sinagsimula lang sa isang simple pabalitaan. Simple lang yun. At moreover pa, ng mga tao na nag-suicide, hindi material na bagay. Ano lang hinahanap. Tayo, simple lang tayo, may sawit ng pagkain na mga okay na. Sa kanila, ang mga background na meron din isang hotel high-rise parang Paris Hilton siya. Yung ama niya, daming hotel, napakayaman nila. Yung isa, ex-prime minister. Madami sa kanila athletes. So, alam din natin, yung mga mahilig sa Korean K-pop dito, madaming nagsusuicide na kaya ng actress. Dahil yung simple kabalisahan, hindi na sila popular, hindi na sila patok sa publiko. Yung ibang athletes, hindi na sila kinukuha, hindi na sila binibigyan ng contract. Pinatapos na nila ang buhay nila. Kaya, ang kabalisahan ko, mga kapatid, hindi natin baliwala. Isang maraming bagay ito. Actually, yung libro, Magana versus Psychology, ang anxiety, napakalaking topic niyan sa psychology. Pero hindi ko promote ng psychology. Napakalaking topic niyan. It develops into a complex emotional disorder. Yung iba nga, phobia, words na mga phobia, kung ibang nakakatawang mga phobia is androphobia, takot sa lalaki. Paano ka mabubuhay? Sa daming gwapo dito sa SDCC na nila. Arsonophobia, takot sa apoy. Paano ka makakapalutulog? Madaming klase ng phobia. Kaya nag-develop ito. It's a very complex emotional disorder. Yung iba, gumagastos ng malaking pera para lang ma-settle yung problema na gano'n. Nagpapayad sila sa mga psychologists para lang ma-overcome nila yung nangyayari sa isip nila. Pero ang katunayan, yung threat ng danger, hindi pa present. Wala naman dapat ipatapos. Wala naman dapat ipangamba. Bakit umabot pa sa pagkakas? Kaya naman sinabi kanina, ang anxiety, kapareho din yung kasalanan, pag pinabayaan, ay nagiging emotional disorder siya. So bilang mga mananampalataya, ano ba yung dapat approach natin pagdating sa bagay ng kabalisahan? Meron lang po akong sinag dito, 3 letter P lang, mabilis lang po ito. As Christians, we make it a habit na every time tayo nakabalisa, we fight it with the Word of God. Yun po yung pinasabi. Labanan natin yung pamamagitan ng salita ng Diyos. What does the Bible teaches us to fight anxiety? Gamitin natin yung salita ng Diyos. Panglabanan ang kabalisahan. Letter P po, number 1 P, pray. Ang anxiety po is a mind thing sa utak. Wala po yan sa physical. Dito lang yung nangyayari. The best way to fight it is to pray. Hindi tayo ng tulong sa Panginoon. At ano ba dapat ang view natin pagdating sa anxiety? Philippians chapter 4 verse 6 sa magandang
verse 4. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Kailangan natin manalangin. Paalam natin sa Kanya kung ano ba yung ating pangangailangan. Nagagalang po ang Panginoon pag every time tayo lumalapit sa Kanya. Every time na lumalapit tayo sa Kanya. Ito pong panalangin ay nagpapakita na tayo ay may tiwala sa Kanya. Siya ang ating nilalapitan. Siya ang ating kailangan. Hindi tayo lumalapit sa maganda din minsan yun, may mga kaibigan, may mga personal advice. Pero tao lang din po sila. Nagkakamali din. The best way po, lumapit tayo sa Panginoon sa daan ng panalangin. Prayer and petition. It gives us confidence na kaya nang punan ang ating pangangailangan. So yun po, yung first P. And second P, ponder. Pag-isipan natin mabuti. Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, anything is excellent, praiseworthy, think about such things. So ito mga bagay nito, noble, pure, right, lovely. Lovely na tayo. Mag-iisip na tayo sa ating sarili. Sino ba yung may katangian lang ng mga ganitong bagay? Sino? Siguro yung paborito na niya ang Islam. May nagulog siya, galing naman pa. Pero tao lang siya. Siya masaya. Ang isang tao lang po na mayroong katangian ng lahat na ito ay walang bago. Siya lamang ang laman ng dapat isipan natin. Siya lamang ang dapat natin pinag-iisip ng pansin. Siya ang laman ng ating isipan. Sabi ko, parating. Tularan natin yung mga magagandang bagay nito. Walang iba. Kita lang natin ito sa ating magagandang. So yun po yung second thing, ponder. Pangatlo, prepare. Maganda. Luke 21, 34. Be on guard, so that your hearts will not be weighted down with dissipation and drunkenness, and the worries of life, that they will not come on you suddenly like a flood. Huwag daw tayo magpakalulong sa kalasingan, huwag daw tayo magpakalulong sa kabalisahan ng buhay, but be on guard. Maging handa tayo sa kanyang pagbalik. Maging handa tayo sa pang-araw-araw ng buhay natin. Bantayan natin ang aming sarili na hindi tayo nalulunong sa mga bagay ng kabalisahan. Let us be constantly reminded na tayo ay nanlalakbay lang sa mundo ito. At hindi tayo mag-focus sa mga material na bagay. At ang aming destinasyon, tayo nakatingin, magbabalik ng Kristo. O how sweet is the day pagdating sa Kristo, lahat ng nananampalataya ng SBCC ay kasama natin. How sweet is that day na lahat ng nananampalataya, lahat ng ating mga sa buhay ng nananampalataya ay kasama natin sa pagbalik. So, yun po, yung point number 3, dealing with anxiety. At sa panghuli, positive anxiety, may question mark. Ang kabalisahan po ay nagiging masama o nagiging tama depende sa kanyang bagay na kinakabalisahan mo. Ang sabi ni Pastor Smith kanina, very cruel daw, very malupit. Kung pinapanalangin niya na maranasan natin ang anxiety sa buhay. Pero okay lang ito. Kung ang object ng anxiety natin ay kasalanan. Kabalisahan sa kasalanan. This is a good kind of anxiety. Kung tayo mananampalataya, nandun tayo sa state ng kasalanan at okay lang sa atin. Mag-isip tayo. At di tayo nababalisa sa mga bagay ko yun. Di na tunay ng mananampalataya. Wala na tayong pagtingin o wala na tayong hindi na natin pinikater yung
kasalanan. Napabalisa tayo doon. Itong kabalisaan ito ay napakalaki po ng pinanggalingan pa. A great burden conceived and planned by God before the foundation of the world, provoked by the Holy Spirit in the inner realms of the human heart. Too much of a burden that only the death of Christ can pardon its force. Ganun po katigat ang kasalanan natin. Ngayon, kung hindi tayo mapabalisa sa kasalanan, mag-isip po tayo. Nandun pa rin tayo sa dati natin sitwasyon. Pag-isipan natin, kung meron pa rin kasalanan, nabubuhay sa ating buhay, meron pa rin natitirang kasalanan. Ang libro po ni John Bunyan, ang sinasabi ni Pastor, yung Pilgrim's Progress, nagsimula po siya sa ganito. Oh, I leaned and behold, I saw a man clothed with rags, standing in a certain place with his face from his house, a book in his hand, and a great burden upon his back. Malaki siyang kabalisahan. Malaki siyang alalahanin sa likod ng likuran. Anong alalahanin niya? Alalahanin niya sa kasalanan. The object of anxiety is sin. Sabi sa Psalms chapter 38 verse 4, my guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Kaya, mabigat po yung kasalanan. Ito po yung naging daan para magtanong tayo, anong pwede kong gawin upang ako'y maligtas? Anong pwede kong gawin upang matanggal ang kabalisahan sa buhay ko? Ang pagtanong po yun, provoke po sa buhay mo. Maganda ang kabalisahan, natutuon sa kasalanan. Psalms 38:18, for I confess my iniquity. I am full of anxiety. Puno ako ng kabalisahan because of my sin. Puno ako ng kasalanan. Pagkakaroon ng burden dahil sa kasalanan, hindi ng mga Kristiyano, lahat tayo dumaan sa kabalisahan. Kaya sa ating Pastor Steve, very cruel naman kung ipapanalangin natin na ang lahat ng wala pang relasyon kay Kristo, ipanalangin natin makaranas din sila ng kabalisahan. Very cruel, but it's the only way for us to recognize our sin. Lahat tayo dumaan sa ganitong kabalisahan. Kung tayo sa ating sarili, at ba kung discuss ang pakabigat na kasalanan. At walang ibago yan, ang paraan ng paggalaw sa atin ng Espiritu Santo. Napanalangin ko na lahat sa atin ay magkaroon ng tamang kabalisahan. Huwag sa material na bagay, hindi sa kasalanan. Kaya ang object ko ang anxiety, worthy of all this is kasalanan. At sa mga wala pa ay Yesu Cristo, napanalangin ko maging balisa kayo. Maging balisa kayo sa araw-araw ng buhay. Pero yun ang paraan ng Espiritu Santo upang ay nila ang Evangelyo. Ulit po ang salita ng Panginoon at manalangin. Panginoon, maraming salamat.